Immigration tip. Paano ka makakalusot sa immigration officer nang wala ang kinakatakutan, walang pangamba sa'yo, at siguradong sigurado ka sa sarili mo na ikaw ay makakalusot as tourist? Ang hindi alam ng karamihan, merong sinusunod na triangle pattern ang immigration. Pinag-aaralan nila yan. Sabihin nating talagang karamihan, halos 95% ng pasahero or 99% na ng pasahero hindi alam tong ruling na to eh. Ito yung pinaka-simple guide na sinusunod ng mga immigration officer. Ang tawag nila dyan, triangle parameter. Yung nasa ibabaw niyan, yun yung dokumento. Yung nasa kabilang side sa ilalim, yun yung interview. At yung nandito naman sa bandang kanan, sa ilalim, yun yung tinatawag na demeanor. Lagi kong ipinapaliwanag to o lagi kong gustong iparating to do sa mga humihingi ng consultation sa akin. Dapat itong triangle parameter na to, pinakasimple, pero pagka na-perfect mo yan, wala ka ng katatakutan. Yung dokumento mo dapat, kung ano yung pagkatao mo, pag ikaw ay lalabas ng Pilipinas, let's say, immigrants ka, seaman ka, OFW ka, or tourist ka, dapat yan magtutugma yung iyong dokumento. Kung ikaw ay seaman o OFW, of course, meron kang OEC. Yun lang naman ang pinag-uusapan dyan. Pagka may OEC ka, yung legal, ibig sabihin, dumaan ka sa tamang proseso. Of course, yung mga supporting documents like sa seaman's book, passport, sa OFW or sa tourist, ganun din, ano. Basta yung dokumento mo, tama, dun sa kung ano yung pagkatao mo pag lalabas ka ng Pilipinas. Ano ka na nun? Lusot ka na dun sa pinakaitaas, ano? And then, ang susunod dyan, syempre, pagka tama yung dokumento mo, eto na yung possibility na ikaw ay palusutin na agad. Di ba? Pero, may mga tanong. Pagka yung tanong sa'yo, nag-present ka ng dokumento, in-inspection, doon sa first interview, in-inspection yung iyong dokumento, tama naman, and then may naitanong sa'yo, papasok na doon yung tinatawag na interview. Pagka iba yung isinagot mo dito sa dokumento mo, definitely, magkakaproblema ka. Masasama ka na doon sa tinatawag na second interview. Halimbawa, sinample ko nga dyan nung merong na-upload, actually hindi ordinaryong upload to. Nagpakilala sila na tauhan sila ng BIPAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Okay, tinignan yung dokumento, tama naman, ano, pero may napansin yung immigration officer, ano. Tinanong ngayon yung kaharap niyang pasahero. Iba yung isinagot nung pasahero. So ayun na, hindi na nagtugma yung tinatawag na dokumento saka yung interview. Bakit nagkaganon? Kasi itong mismong pasahero, hindi totoong taga-BIPAR. Binili lang niya yung kanyang mga dokumento, ipinagawa kung saan man yung fake na gawaan. So hindi na nagtugma. Problema ng malaki yon, ano? And then etong dito naman, yung tinatawag na demeanor, nakapila ka pa lang sa perimeter area ng immigration, pagka napagdudahan ka, may mga nakatingin na sa'yo. Tandaan nyo lagi, ang daming CCTV nakapaikot doon sa perimeter area. Nakikita ka na, nakapila ka pa lang. Actually, ganyan yung nangyari sa isang kababayan natin. Hindi lang dito sa Pilipinas, sa Dubai. Nakapila pa lang siya, hiniwalay na siya. Kasi nakita na kagad siya. May mga surveillance camera yan Pagka ikaw, yung kilos at galaw mo, let's say turista ka, yung kilos at galaw mo hindi tumutugma doon sa nakapila ka pa lang, tawag ka na ng tawag, ano? Sample to.
nakapila, tawag ng tawag, and then text ng text, tingin sa dokumento, tawag sa phone, definitely magiging markado ka. Hindi na nagtutugma yung kilos at galaw mo doon pa lang sa pagkakapila. Lalo na pagka in-interview ka na. Ito yung dokumento, ito yung interview, and then nahalata ka na nga, ipinasok ka na, yun, nabuo na yung doubt do sa tatlo na yon, definitely magkakaroon na ng reason ang immigration officer para ikaw ay i-upload. Ngayon, itutuloy ko, bakit ano masama dun sa ikaw ay titingin sa dokumento and then tawag ka ng tawag? Usually kasi, ang mga human trafficker or yung illegal recruiter, ibinibigay yung mga dokumento sa airport na mismo on that day ng lipad mo mismo, ilang oras bago ka lumipad, magkikita kayo sa labas ng airport and then doon na ibibigay. Of course, ikaw na pasahero, bukod sa kinakabahan ka, kasi alam mo sa sarili mo na parang may mali, di ba? Hindi mo kabisado yung dokumento mo. Lalo na kung alam mo na meron talagang inayos lang doon sa dokumento, no? And then kung hindi mo man alam na ikaw ay biktima ng human trafficking or ng illegal recruitment, yung iyong dokumento dahil kabibigay pa lang, hindi mo kabisado, kaya nangyayari tawag ka ng tawag. Ano pagkakaiba doon sa totoong tourist? Ang totoong tourist kasi, lalo yung mismong sila yung nag-asikaso, alam niyan yung dokumento. Pagdating sa perimeter area ng immigration, naka-relax lang yan. Nagkukwentuhan, kung may kasama man, kung wala, nakatingin lang yan. Iniintay yung nasa unahan niya na matapos, relax, hindi na yan. Saka masaya ang makikita mo diyan kasi of course magtuture, di ba? Lalo na kung marami sila, family sila, masaya yan. Nagtatawanan pa yan minsan habang nakapila. Unlike yung kung wari tourist, pero ang katotohanan magtatrabaho, iba ang aura niyan. Iba yung kilos at galaw niyan. Talagang malungkot, kinakabahan, makakalusot kaya ako. Basang-basa ng mga immigration officer yan. Tandaan nyo, mga immigration officer. Hindi lang yan basta umupo dun sa harapan nyo. Nag-training yan. Pinag-aralan nilang lahat yan. Ang seminar niyan, hindi yung isang araw, mahabang panahon, at the same time, kung veterano na yung kaharap nyo, basang-basa kayo. Kaya kung gusto nyong talagang walang maging problema sa upload, pag-aralan nyo yung tinatawag na triangle parameter. Ganon. Kasimple yun.